pala si Rose Ann C. Cadjon ng BSN English 1B. So, ang itinalagang ulat sa akin ay patungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pagbasa. Bago ko simulan ang aking pag-uulat, nais kong ibahagi ang makabuluhang pahayag ng dating presidente ng Amerika patungkol sa pagbasa. Nabanggit ng dating presidente ng Amerika na si Harry S. Truman, "Not all readers are leaders, but all leaders are readers." Tayo ay nasanay sa kasabihang learn from your mistakes. Tama, ako ay sang-ayon dito. Ngunit may isa rin kasabihan na nagsasabing, smart people learn from their mistakes, but wise people learn from others' mistakes. Kung ako o ikaw lang ang nagkakamali, tayo lang ang naabantuhan. Ngunit paano kung ang mga leader o ang mga pinununan ng ating bansa ang magkamali? Kahit kaunting pagkakamali ay maaaring malaki ang epekto nito. Kaya nararapat na may alam sa lahat ng bagay ang isang leader. Ang konseptong ito ay hindi lamang para sa mga leader, kundi ito ay makabubuti at makakatulong sa lahat. Dinadala tayo nito sa kahalagahan ng pagbabasa. Ngunit, alamin muna natin kung ano nga ba ang pagbabasa o ang pagbasa. Binigyang kahulugan ni Anderson et al. Ang pagbasa. Ayon sa kanila, ito ay proseso ng pagkoconstruct ng kahulugan mula sa mga tekstong nakasulat. Isa itong komplikadong kasanayan na nangangailangan ng ilang magkakaugnay na hanguan ng impormasyon. Ang pagbasa ay pagkilala, pag-unawa, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay proseso ng pag-unawa sa mga kaisipang hatid ng autor sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbasa, nahahasa ang iba't ibang kasanayan ng isang individual. Ang pagbasa kung gayon ay napakahalaga sa isang individual sapagkat ito ang tutugon sa kanyang pagkatuto tungo sa malawak na kaalaman sa kanyang kapaligiran, sa bansa at marami pang iba na nahuhubog ng kanyang pagkatao. Ayon naman kay Goodman 1973, ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game. Ito ay nagpapakita ng pagbuo ng ideya mula sa ideyang mula sa manunulat. Ang pagbasa ay isa ring kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakalimbag o ng anumang wikang nakasulat. May kaugnayan ito sa pagsulat sapagkat ang binabasa natin ay maaaring isulat at ang anumang naisusulat ng kamay ay nababasa ng mata na kakambal ng pagpapakahulugan, gayon din sa pagkatuto sapagkat ang kakayahan sa pagbasa ay daan tungo sa kaalaman. Ayon naman kay Johnston 1990, ang pagbasa ay isang complex o masalimuot na gawaing nangangailangan ng conscious at di-conscious na paggamit ng mga estratehiya o kasanayan gaya ng paglutas ng suliranin upang makabuo ng kahulugang ninanais ipahatid ng autor. Bilang isang complex na prosesong pangkaisipan, ang mambabasa ay aktibong nagpaplano, nagdidesisyon at nag-uugnay ng mga kasanayan at estratehiyang nakatutulong sa pag-unawa. Ayon din kay Baltazar 1997, ang pagbasa ay isang kasangkapan sa pagkatuto ng mga kabatiran ukol sa iba't ibang larangan ng pamumuhay. Ang isang estudyanteng palabasa ay mas may malaking posibilidad na maipasa niya ang mga pagsusulit na ibibigay ng guro kumpara sa isang hindi palabasa, sapagkat sa kanyang pagbabasa, mas nadaragdagan ang kanyang kaalaman, lumalawak ang talasalitaan at mga karanasan. Mas nahasa ang kaisipan ng estudyanteng palabasa na umunawa ng mas malalim na ideya, mga argumentong pangangatwiran at nababatid ang implikasyon ng kanyang binabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nahahawa ng landas ng karunungan sa iba't ibang larangan, sining, agham, teknolohiya, kasaysayan, politika, lipunan at iba pa.
namumulat ang mambabasa sa katotohanan at nagkakaroon ng pagkakataong makaisalamuha para sa kanyang ibayong kapakinabangan. Maaaring libutin ang buong daigdig sa pamamagitan ng pagbabasa, nakakakilala ng bagong kultura, nakadaragdag ng karanasan at kaalaman. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nakatutuglas ng maraming kaalaman at karunungan tutugon sa kanyang pangangailangang pangkabatiran sa iba't ibang disiplina tulad ng agham, panitikan, teknolohiya at iba pa. Higit sa lahat, mahalaga ang pagbasa sa isang tao para hindi mapag-iwanan ng nagbabagong panahon gawa ng mga makabagong teknolohiyang nagsusulputan ngayon. Maraming idinudulot na kapakinabangan ng ugaling pagbasa. Sabi nga sa wikang Ingles, reading maketh the man. Sa pamamagitan nito'y nagiging mulat ang isang palabasa sa mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Mabisang instrumento ng lubusang pagkatuto ang pagbabasa. Bunga nito, tayo'y nagkakaroon ng mga bagong kaalaman, nalilibang, naaaliw at nagbabago ang kaasalan.